Pagpasok ng New Year's Eve, nakuhanan sa San Isidro, Davao Oriental ang imaheng ito kung saan ang ulap naghugis dragon. Kuha ito ng grade school teacher at photo at video editor na si Raymond. Nakita ng pamangkin ko ang moon na sobrang laki. Interest siya. Then after a while, may formation na nakita. Pag-capture ko, nakuha ko nga para siyang may mata ng dragon at parang kinakain yung buwan ng dragon. At tila suwerte daw ang litrato dahil mula nung nakunan niya ito, bumuhos na raw sa kanya ang kaliwat kanang mga raket. Swerte yung dala sa akin ng ulo ng dragon. This January give me financial stability. May mga racket. Tila nga raw lucky charm ang litrato. Lalo't sakto na ang taong 2024 sa Chinese calendar, Year of the Wooden Dragon. Limang araw bago mag-Chinese New Year, gayak na ang Binondo sa Maynila. Nagkalat ang iba't ibang pan-display at palamuti sa mga bahay na pampaswerte ngayong Chinese New Year. Siyempre, hindi mawawala ang dragon figurines na dapat daw i-display sa sala o reception area ng mga opisina. Ang feng shui expert na si Johnson Chua may tips para raw lalong swertihin sa pagsalubong ng Year of the Dragon. Sa pinto ng ating mga tahanan, magsabit daw ng lucky charm na mandala, symbol of wholeness, meditation at healing. Tinutupad daw kasi nito ang ating mga hiling. So kung gusto po natin mas more dumami yung pera natin, mas more umusbong po ang ating financial luck, pwede tayo maglagay po ng mga water energy dito or water image sa north sector. Like arwana, fishes. Tapos kung gusto naman natin i-boost yung love luck energy, mas lalo na sa mga singles na naghahanap po ng mga partners, pwede po tayo maglagay ng mandarin ducks. Sa southwest naman po, gusto po natin mas more ma-promote or gusto po natin lumakas din po yung ating investment. So maganda rin po kapag medyo may mga ilaw tayo dyan, paliwanagin natin yung area na yan. And also pwede tayo maglagay ng mga bagay na kulay pula. Sa mga silid tulugan naman, panatilihing bago ang mga kumot at punda para raw sa swerteng paggising. Iwasan din daw ang mga tulo sa gripo para hindi magtuloy-tuloy ang buhos ng gastos. O di ba common sense? Mainam din daw na meron yung tinatawag na wulu o pampaswerteng parang maliit na lampara para raw laging malusog ang pamilya. Para naman daw swertihin sa pera, pwede rin gumamit ng uso ngayong golden money foil na isinusuksok sa wallet kasama ang totoong mga perang papel sa paniniwalang mas dadami raw ito. Ang lucky colors naman daw sa taong ito, red, green, at blue. Pag gusto po natin medyo maboost yung recognition luck, reputation, and respect, pwede tayong gumamit ng red color. Kapag gusto naman po natin palakasin yung prosperity and abundance, pwede tayo gumamit ng green color. Ngayon po naghahanap po tayo ng mga opportunities, pwedeng wealth opportunity or career opportunity, pwede naman tayo gumamit ng blue color. Pwede po natin to i-apply kahit po sa paggamit natin sa mga damit or sa mga accessories na lagi natin nakikita tulad ng mga bags or even cellphone case. Pagdating naman sa prutas, ang maswerte ngayong Year of the Dragon, syempre, dragon fruit. Sumisimbolo raw kasi ito sa kapangyarihan. Ayon pa kay Johnson Chua, isa raw sa mga buwebenasen sa taong ito, ang mga katulad kong ipinanganak sa Year of the Dragon. Sana, Johnson, magbilang anghel ka. Dragon represent power, authority, and also medyo maganda siya for abundance and also prosperity. Tapos wooden pa po yung kanyang element. Wood po is something to do with network and connection and competitiveness. Swerte rin daw sa taong ito ang mga ipinanganak sa Year of the Rat, Pig, at Ox. Tulad ni Rat, kaibigan po niya kasi si Dragon. So in short, maraming network and connection this year. Para naman po para sa mga Year of the Pig naman po, meron silang convincing star, meron silang good network, and also meron silang learning star. Now, para naman sa mga Ox, because also meron silang tinatawag na manifestation star. So kung ano man yung mga pinaplano nila or gusto nila, mas mabilis sila ma-execute para for the year. Kung para sa maraming Chino, ang dragon sagisag ng swerte at kapangyarihan. Sa mga taga-Europe, ang maalamat na nilalang na ito, sumasalamin naman daw sa kapahamakan at kamatayan.
Sa Chillon Castle sa Montreux sa Switzerland, makikitang nakapinta sa pader ng isa sa mga kwarto ang imahe ng isang dragon na 11th century pa raw iginuhit. The dragon is actually one of the most known mythical creature in all the Switzerland. We have a lot of legend about the dragon. It was the animal of the fire. In Europe and in Asia, the dragon, they are seen totally different. In Europe, the dragon, it's about wild, the fire, the bad things. Moderno man ang Switzerland at maunlad, naniniwala pa rin ang mga taga rito sa ilang mga tradisyonal nilang nakagisnan, katulad ng simbolo at kapangyarihan ng dragon, katulad din po ng mga Chino. Tama-tama kasi ang 2024 is Year of the Dragon. At alam nyo bang yung isang bundok nila rito, pinaniniwalaan nilang doon naglanding yung dragon. Ito ang Mount Pilatus. Sa syudad naman ng Zurich, matatagpuan ang nooy kinatatakutang Mount Pilatus. Ayon kasi sa alamat, ito raw ang nagsilbing tahanan ng mga dragon nung unang panahon. In the Middle Ages, it was forbidden to go up the mountain for all the people. For many years, people thought there were dragons living on the mountain. Makalipas ang ilang siglo, ang pinangingilagang bundok, isa ng sikat na tourist attraction. Sa gilid ng bundok, may kuweba na di umano dinaanan noon ng mga dragon, kaya naman tinawag na Dragon Path. One legend is that there was a farmer in the lowlands and the dragon from Mount Pilatus was flying around and fell down towards him. He was unconscious, and after he woke up again, there was just a stone covered in blood. Ang tinawag na Dragon Stone, may kakayahan daw magpagaling ng mga sakit. Ang bato, nakadisplay ngayon sa Naturmuseum Luzern. The olden days in China, the dragon was a symbol of unity inside China because one legend daw sabi that in China before the iba-ibang kingdom, and each kingdom would have a flag that's represented by an animal. When China became united under one king, all these animals were merged together and the result was the dragon daw. That's why it has the body of a snake, it has the legs ng turtle, it has the horns of a deer. Even in the olden days, the dragon represents the emperor, the king, the absolute power. Samantala, paalala pa rin ng feng shui expert, kung may mga dapat gawin para swertihin, may mga bagay na kailangan ding iwasan. Talagang pinakakailangan lang po nating iwasan, no, pag sa wooden dragon is talaga yung more on about mga tension and quarrels, no? Kasi pag nagne-negative ang emotion, it can affect your decision, it can also affect yung in terms of harmony, conflicts, at pinaka-importante, it can even affect your health. The lucky charm can help you open up a door on opportunity. But once you're there, how you will sustain that success, that's a totally different matter. It will really depend on your skills. Sa mga kababayan nating Chinoy, Kung Hei Fat Choy, ngayon pa lang, i-manifest na natin na ang paparating na Year of the Wooden Dragon, ibubugas sa atin ang swerte! Katatapos lang na pista ng Santo Niño sa Tanjay City sa Negros Oriental, ang mga residente hindi magkamayaw sa paglundag at pag-agaw sa kanilang higanteng pabitin. Ano bang laman yan? Bitin ba kayo sa mga pabitin tuwing birthday party? Opo, yung mga nakasabit kalimitan sa mga kawayan. Na nag-uunahan tayo sa pag-abot at paghablot ng premyo. Aba, ewan na lang kung mabitin pa kayo sa pabitin ng mga tiga Tanjay City sa Negros Oriental. Ang kanila kasing pabitin na parang makukulay na banderitas, sinakop lang naman ang halos buong kalsada. Umabot ng kalahating kilometro ang haba. Ang mga kabahayan sa Tanjay may kanya-kanya ring pabitin.
Ang isa sa mga kumarir, ang pamilya ni Neil. Mga 1 week ang preparation sa iba't ibang barangay. Sa Tanhay talaga, halos pinapractice yun sa mga pamilya-pamilya. Every January, kahit yung mga maliliit na, meron din silang pabitin. Ang kanilang isasabit, yung paboritong papakin ng mga bata, sandamakmak na chichirya. Para sa mga bata, kasi mahilig din silang ganun eh. Sa taong ito, para mas marami ang makisaya, ang pabitin binadgetan ng 25 to 35,000 pesos. Sunod nilang hinimay ang mga sako. Para gawing tali sa chichirya. Sakay ng mini truck, isa-isa nilang itinali ang mga pabitin sa napakahabang lubid na nakatali naman sa mga poste. Isa sa mga nag-volunteer sa pagbuo ng pabitin, si Annie. 2007, gasugod ako volunteers. Buntag og gabi namong sinakripisyo para ni Senior Santo Niño. Nahirapan jud mi sir kay mainit, sakit sa hawa kay ka magsimang kag pungko, sakit ang bukton. Matapos ang halos isang linggong paghahanda, ang tapat ng bahay na ito para ng binalot ng banderitas ng mga chichirya. Bago ang pabitin, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. nagnovena muna. Pagkatapos ng rosary, tsaka na namin ibaba yung ring. Maya-maya lang ang mga bata, pati na mga matatanda, isa-isa nang dumagsa para makiagaw. Yung dumating doon, 500 more or less. May dumadayo din sa kabilang bayan. At nagsimula na nga ang kasiyahan. Talo-talo na, kanya-kanya ng hatakan. Ang mga kasali, may mga diskarte pa para makarami. May nag-tuck-in ng kanilang mga damit para dun isuksok ang mga nakuhang chichirya. Meron pang nagdala ng bag, sako at plastic. Ang lalaki namang ito, beast mode. Umakyat pa ng poste, makahablot lang ng pabitin. Nakita ko kasi yun, walang tao. Kaya ako yung nakaunang umakyat. Isang plastic nakuha ko, napabitin. First time lang po ako sumali sa pabitin. Nagdala kong plastic, pa-insert na akong sanina para masulod na ko ang pagkaon sa akong sanina. Habang ang isang ito, akala mo, kalalabas lang ng grocery, bit-bit ang punong-puno niyang plastic bag. Si Joy, na nung mga nakaraang taon, lagi raw olats, nagdala na ng malaking lalagyan para sure ball na may maiuuwi. 20 years na po akong nakisali sa pabitin. Dati sir, maliit lang na plastic bag. Tapos ngayon, ang dala ko ay malaki na plastic. Kahit pa yung iba, gaya ni Annie, na nagpagod magsabit ng pabitin, nakiagaw din. Bilamian ang musali ka sir, kay mawala imong kapoy, ang imong gibati ang kalipay nga walay sama. 12 years na po akong sumasali dito sa pabitin. Walang absent. Maliliit pa yung mga anak ko. Ngayon, malalaki na sila, sama sila sa akin. Ito yung talagang ginagawa namin, yung alay namin for Senior Santo Niño. Ang pagpapaagaw ng mga pabitin, 3 dekada na raw nilang ginagawa. Ideya ito ng ama ni Neil na si Baltazar. Nagkasakit yung tatay ko ng 1985 po. Na-diagnose siya ng appendicitis, tapos sa gallbladder naman. Nag-novena siya for Senior Santo Niño. Sa awa ng Panginoon, gumaling siya. At bilang pasasalamat sa kanyang paggaling, noong January 25, 1986, sa araw ng kapistahan ni Senyor Santo Niño, si Baltazar nagpabitin para sa mga chikiting. May chichirias, mayroon yung suman din, gawa ng dahon ng niyog. Hanggang sa naging taunang panata na ito ng kanilang pamilya. Pasasalamat sa lahat ng mga natatanggap nilang biyaya. Yung father at mother ko, nag-start talaga siya sa baba. Ngayon, nakaangat-angat ng konti. Nag-aaral ako sa Cebu. Kada Friday po, pumunta ako doon sa Santo Niño. Yung sana makatapos ako sa pag-aaral ko. At kahit na pumanaw na si Baltazar, ang magkakapatid, ipinagpapatuloy pa rin ang nasimulan ng kanilang ama. Samantala, ang pabiting halos 1 linggong pinaghandaan ni Neil.
wala pang 5 minuto, limas! Masaya po kasi free lang po ang mga junk foods. Masaya dahil maraming mga batang pumupunta rito, nakisaya sa aming debosyon. Ang tinaguriang longest pabitin ng mga tiga Tanhay City. Bahagi ng taunan nilang Children's Festival tuwing January 31. It's exciting. Yun kasi po yung inaabangan namin every year. Within the Tanhay, maliit man na bahay, malaki man na bahay, merong personal devotion to the Santo Niño, they will have this pabitin. Parang nagising na lang kami na meron na itong tradisyon na ito. Ang focus talaga on the Santo Niño is the 9th day novena. Yung pabitin ay nagiging finale. Nagiging community work ito. Kasi paniwala ng mga taga-Tanhay, pag napasaya mo yung mga bata, at saka bata sa puso, napasaya mo si Señor Santo Niño kasi batang Jesus siya eh. Ang blessings para sa mga taga-Tanhay. Talagang abot kamay. Tapos na ang segment. Ay, bitihin! Tulong! 10 taong gulang pong bata mula Palawan, inatake ng halos 100 mga bubuyog na kung kanilang tawagin doon, turong. Mga bata, makinig lagi sa paalala ng mga nakatatanda. Gaya ng kabilin-bilinan ng lola sa isa niyang apo sa Dumaran, Palawan. Huwag kayo magpunta doon sa kagubatan kasi yung mga ahas nandyan, yung mga turong nandyan, baka masagian nyo, makagatan kayo. Pero ang bata, hindi sinunod ang bili ng kanyang lola. Ang kanyang halos buong katawan, namula, namaga, at nagkasugat-sugat pa. Ang babala ni lola, nagkatotoo nga. Aguantado man tani. Manusia. Ang bata kasi, inatake ng tinatayang daan-daang parang mga bubuyog na kung tawagin, turong. Hindi na siya nakahinga. Lupay-pay ng bata siya, wala ng pulso. Mangilabot kung gaano kalupit ang mga insektong ito. Ang mga turong umaabot ng halos 1 pulgada ang haba, kulay itim ang katawan, at may guhit na dilaw sa buntot. Kulay dilaw rin ang bahagi ng mukha. Endemic o sa Pilipinas lang ang mga ito makikita. Yung mga bubuyog, mas maliliit. Pag tinignan mo sila mabuti, dilugan yung katawan nila at mabuhok. Kumpara naman sa mga tinatawag na turong, mas mahahaba siya, konti or wala siyang buhok. Yung kanyang abdomen is makipot doon sa gitna ng katawan niya. Ang mga taga-Dumaran mismo ang makakapagpatunay sa lupit ng kanilang sting o tusok. Masakit talaga yung kagat ng turong. Kumikirot agad yung ano niya, yung kamandag. Mga hayop naman, meron namang mga nakagat kalabaw, kagat, namatay din. Ang pinakahuli nga nitong biktima, ang apo ni na Lola Hilda at Lolo Diosdado, ang 10 taong gulang na si Dodong. Umaga raw nitong January 26, naglalaro si Dodong kasama ang aso nitong si Deroy. Pagkatanghali, sabi niya na hulihin ko yung manok. Sabi ng lolo, wag lang. Hindi siya naniniwala sa lolo niya. Pasado 2:00 ng hapon, nakauwi na si Dodong. Parang tahimik lang siya ba? Tarukbong siya ng kumot. Habang ang kanyang asong si Deroy, panay raw dila sa mga pantal nito sa katawan. Dodoy, yung aso ano yon? Sabi niya, Nay, kinagat yun ng turong. Ikaw, sabi niya, kinagat din ako ng turong. Sabi, tingnan natin. Inalis ko yung tarukbong niya na kumot. Grabing sugat. Nangingitim yung dito sa mga gilidan niya, pati yung puso niya dito sa hita niya, pati dito sa mga kamay niya, daliri niya. Ulo niya daw parang mabigat. Sabi niya, Nay, parang nahingal ako, hindi ako makahinga. Ang pugad ng turong na nabulabog ni na Dodong. Kung nakikita po ninyo, yung bahay ng turong ayon sa may puno ng kahoy, may bahay yun siya malaki. Yung para bang lalagyan sir ng itlog, once na nabulabog yan siya, matapang talaga, nag-aahapang habol talaga yan. Siguro na ano ba ng aso, siyempre magiparan yung turong. Ang turong na yun na nakagat doon kay Rinil, mahigit 1,000 rin siguro no pirasos.
Matapos malaman ng mga kapitbahay ang sinapit ng bata, agad nilang sinunog ang pugad ng mga turong sa likod ng kanilang bahay. Itong pong naiwan doon sa pagkasunog, sila rin ang nagprosige na sunugin ang bahay ng turong kasi nga huwag nang mapuntahan ng kung sino pang tao sa napakadelikado talaga. Ang aso nakaligtas pero si Dodong hindi pinalad. Lupay-pay ng bata, sir. Wala ng pulso. Santigado lang kita doon, naantos sa atong kapinga doon, basta ito lang kita doon. Mas malakas talaga yung sting niya, mas marami kasi siyang content na venom compared sa mga bees. Actually, nagkakos po ng anaphylaxis. Allergic reaction po yun ng katawan kung saan 2 or more organs are affected po ng hornet sting. Bumababa po yung blood pressure natin. Ganun din po yung namamaga po yung daluyan ng hangin kung saan nahihirapan po huminga yung tao. Ang masakit nito, ang domestic helper na ina ni Dodong na si Jeline, nagtatrabaho sa Qatar nung nangyari ang trahedya. Masaya po ako kasi tumawag siya. Akala ko po may magandang balita. Pagbukas ko ng messenger ko, may picture po na sinend sa akin ng kuya ko. Picture ng anak ko po. Iba na po talagang mukha niya. Umiyak na lang daw po ako at sobrang sakit po. Pakiramdam ko po nawala na ng kalahating katawan ko po. Paano na ako? Hindi ko alam kung paano makapagsimula. Kaya si Jeline agad na pauwi ng Pilipinas. Ang huling pinag-usapan po namin bago ako umalis, sabi niya, Mama, kung pwede wag ka na umalis. Kailangan ko maghanap ng pera para makapag-aral ka ng maayos, maibigay ko lahat ng mga gusto mo. Tapos ang sagot niya po is, hindi naman pumalaga sa akin ang pera, Mama. Ikaw po mas mahalaga. Nagigilty po ako. Ngayon ko na-realize na hindi talaga mahalaga ang pera sa tao. Kasi hindi talaga madudugtungan ng pera ang buhay ng tao. Pakiramdam ko na wala po mga pangarap ko. Kapag meron kang nakitang hive or nest, iwas ka lang doon. Huwag mo silang lalapitan, huwag mo silang gagalawin. Kapag nakakita ka naman ng lumalapit sa'yo, gumalaw ka lang ng normal. Kasi once na natakot ka, ang iisipin ay threat ka sa kanila, i-sting ka nila. Kasi kailangan nilang protektahan yung kanilang sarili at yung kanilang hive. Ina-advisean po namin yung mga tao na kung papasok man sila sa mga masukal or gubat, mag-ingat sila at magtingin sa palibot. Ang gusto nilang tirahan po yung mga damo ng mga kugon sa mga buho po na mga puno. Nito lang Biyernes, si Dodong inihatid na sa huling hantungan. Nakasamkulang ko. Pagkukulang sa imo. Sorry, nak. Tani maintindihan mo, nak. Mahal na mahal ko siya. Gagawin ko lahat kahit sobrang hirap na po. Kung pwede lang, naidugtong ko ang buhay ko. Sa buhay niya, sa buhay ng magulang ko, gagawin ko para hindi ko ramdam ang sakit. Ang mga turong nananahan sa iba't ibang mga kagubatan sa Pilipinas. Kaya mabuting payo na ang umiwas dahil napakadelikado silang mabulabog. Sa likod ng makakapal na ulap sa bulubunduking bahagi ng Sultan Kudarat, may babaeng ikinadena na parang hayop. Bakit ito nagawa sa kanya ng sarili niyang pamilya? Sa mga bulubunduking sakop ng Mindanao, maraming mga nagkalat na unggoy. Ang iba sa kanila, bagamat iligal, hinuhuli o ikinakadena para gawing pet. Pero sa isang liblib na sityo sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, hindi hayop ang nakakadena, kundi tao.
Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Ang babaeng nakakadena, hubot-hubad at pirming nakatulala sa mga ulap. Naawa ko sa sitwasyon niya. Bakit ganito ang trato sa kanya? Paano humantong sa ganito ang kanyang buhay? Ang babae, itago natin sa pangalang Jane. Bigas ako. Bigas ako sa bukas. Shampoo. Dahil limitado ang supply ng tubig sa bundok, pinagkasya ni Damen ang 2 maliit na galon pampaligo sa kanyang kapatid. Ginapakaon ko siya tapos ginaliguan ko siya. Kung ano ang ginapangayo niya sa akin tapos ihatag ko na yun. Naawa kasi ako sa kanya. Pero kafansin mo, kada siya kada bata. Kada ikaw ganda ito di ketiga na, tapi bata. Sa gifa ka nami, kaya kung dosa namin daw ko, lago kay Fifian, di tapos padigusan di kami hadi di. Nag-iba raw ang sitwasyon simula nung ang isipan ni Jane parang laging nasa alapaap. Alagaan naman. Masakit. Antusan ko din ni ngaya ko da makuha mahagtay. Palangga ko abi siya tapos nang Sa tabi ng kubo ni Damen at ng isa pa nilang kapatid na si Jomar ang pwesto ni Jane para itong scaffolding na gawa sa kahoy kung saan siya pirming nakatalungko. Nasa gilid lang ng bangin. Wala siyang proteksyon sa ulan o sikat ng araw. Kung sa kumasitanan, grangan, ay kisin. Hindi ba siya giniginaw? Hindi, kang ginadaman, di ba? Daman baroy di ako pagpandam ko datas. Dahil ako ba na rin gusto dito ko magpadafag-dafag. Ya, dan tamanan dito. Mula ko kang kubado siya, di priko ka, mula kubalo din. Tado man siya nagubado mo ko duwag daw naik kan madado. Ko mudan, buganda sakko. Ko mudan ka digad-gad no, sakko na dun din. Umabot nga sa puntong si Jane kinailangan ng ikadena. Masakit man sana pero wala naman kasi kami kasing magaway dahil mahirap lang kami. Grama ka na, di ko sana na lang kanina. Kasi magsakitan din, tao ko dun kasada. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Pero nasaan ang mga magulang ng magkakapatid? Dito sa liblib ding barangay ng Lagubang sa kaparehong bayan. Natagpuan ng aming team ang kanilang tatay Martin na matapos mahulog sa bangin nito lang daw nakaraang taon na baldado. Nahulog ako sa balay. Mutong inupisahan sa akong sakit. Pagpasospital ko, buhay ako ka tindog. Ayon kay tatay Martin, nagsimula raw magbago ang mga kilos ni Jane taong 2018 nung nabuntis siya sa edad na 18. May lalaki dito sa amon, naga-star upod nila. Pag abot na ako dito, nabatian ko may nahimo na sila. Mga 3 kabulan, nabalang ko na nagbuntis na siya. Dada, kada nakafansin, kada tagod betul, di sigo. Double, di Sa ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Jane, hiniwalayan siya ng kanyang nobyo. Kay kung ano ang himuon niya, kung ikon ko siya, mangakig, manglabo.
Sidok-dok do sa getak di. Kawan kay ko di sa ground nagkang dakanag di. Mundinoit yung ano to si Fior. Mundino to kay Finanak. Mabuti na lang daw at ligtas pa rin itong nailuwal ang kanyang anak. Ang 6 na taon na ngayong si Linlin, hindi niya tunay na pangalan. Ang nag-aalaga rito, ang kanyang lola Salia. Ang kadena, 5 pa lang na kabulan. Huwag naman kumahimo. Kaya hindi makamising kaya maglagas. Kaya basi mapatay pa, kontra nga nakadena na lang. Sa mga bibihirang pagkakataon na kinakausap ni Jane ang kanyang mga kapatid, iisa raw ang kanyang binabanggit. Ha? Bulong? Okay, kagda to, gisan di. Bulong ka kon diyan ko, kay inday kon bulong. Agman makulong na magagat kon na may bulong tayo kuniko. Sabi nila, bakit hindi natin ma'am ilapit kay KMGS? Pagkaalam namin ang KMGS, immediate agad na aksyon. Kaya nito lang Huwebes, sa koordinasyon na ginawa ng ating programa, nagkasa ng rescue operation ang provincial government ng Sultan Kudarat at ng kanilang Rural Health Unit. Sa paggabay ng isang nurse na trained sa mga mental health patient, sinubukan nilang kunin si Jane. Nahiga ko naman, nagamay. Nakita kay. Ano ti? Ikaw, madalikan. Nung una, halatang lito si Jane sa nangyayari at ayaw sumama sa rescue team. Wah, ihasik ka ako na, itanda ko na, miko indakal mako. Magbalik ka mo. Wah, jado. May bat ko do. Hinad. Nagwik ka. Balik ka. Bang ka. Na. Pajama. Munot ka kumi ha. Pumayag naman itong bumaba. Pero ayaw pa rin niyang magpa-check up. Hanggang naisipan ng barangay na tawagin ang isang importanteng tao sa buhay ni Jane sa pag-asang ito ang kukumbinsi sa kanya. Walang iba kundi ang anak ni Jane na 4 na taon na niyang hindi nakikita, si Linlin. Ha? Tiga ka anak ko. Kailangan ka rin. Hay, kailangan ka rin. Hay. Anak ka ba? Anak. Kailangan ka ba? Ganyan anak ka. Nakatak. Nakatak. Ano to? Sakay uniform. Sakay truck daw. Ay, sakay truck. Makalipas ang mahigit 2 taong pagkakagapos, si Jane nakalaya. At ang matagal niya ng hiling, bulong ka, ganyan ko. Kaya inday, ganyan bulong. matutupad na. Dinala ng aming team si Jane sa pinakamalapit na paggamutan. Based sa assessment namin, may psychosis na talaga siya. Sa kanya kasi during pregnancy, may psychosis na siya. Usually ang psychosis kasi yung imbalances sa mga brain, pwede biological siya, tapos triggered lang siya by stress. Sa ngayon, hindi naman siya violent. Kaya pa naman siya dito sa community. Dapat 1:20,000. Sa ngayon, dapurang 49,900 plus na. So, dapat 3 na dapat ang ating doktor. Pero 2, isa lang ang permanent. Out of 20 barangays, yung poblasyon lang yung kapatagan dito, yung valley, lahat bundok, talagang malalayo sila. Ang kanilang Rural Health Unit nangakong tututukan ang kaso ni Jane. Sa ngayon, meron tayong mga medicines. Lahat talaga free pag pumupunta sa amin. Yung sa amin lang is yung compliance ng patient na magpunta talaga. Kailangan kasi na partnership ang
paggamot sa patient. No? Hindi lang siya pwede na sa government lang. Nagpaabot rin ng tulong pinansyal ang aming programa. Kami na mga barangay official, handa magtulong sa kanila at sa lahat nilang kakailangan po. Kumalpak kay bago di defindi dengan dan di galbak edo nami galbakan ako makakat no bantan ni iya dai fakan kay kanag di. Ko doon sa mihudoyak namin sa nami ko pa mo brigan kay ani falayak nagdi awado mriko awado. Umaasa silang sa lalong madaling panahon, gagaling na si Jane at kapag nangyari yon, mahahawi na ang mga ulap ng kanilang pangamba. Taong 1991, naganap ang tinaguriang second largest volcanic eruption ng 20th century na nag-iwan ng daan-daang mga patay at mahigit 200,000 na mga pamilyang nawalan ng bahay. Puro putik kami, tsaka buhangin. Yung mga bata nag-iiyakan. Ito ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Volcanologists say the danger of another big eruption could well be past, but there's another danger they have to contend with now, deadly mud flows, which they call lahar. Nalubog sa lahar ang maraming mga probinsya sa Luzon, kabilang na ang bayan ng Florida Blanca sa Pampanga. Pero ang ilang mga taga Florida Blanca may paniniwala kung bakit tila naghiganti ang kalikasan. Ilang buwan kasi bago naganap ang pag-alboroto ng Pinatubo, ang kanilang Santo Niño ninakaw. Sinasabi nila, ninakaw kasi ang Niño kaya nag-alboruto ang bulkan, inulan kami ng buhangin and then ashfall. Gumuho ang aming simbahan. It was a miracle na yung parish priest namin, nakaligtas siya. Ang ninakaw na imahen, ang Apong Senyor Santo Niño de San Jose of Florida Blanca. Taong 1867 pa ito inukit. May taas na 20 inches, gawa sa kahoy at may suot na korona. Kapartner ng isa pang santo na katabi nitong nakadisplay sa altar, si San Jose, na siya niyang kahawakan ng kamay. Taong 1991, nung huli itong nakita ng caretaker ng simbahan ng St. Joseph the Worker na si Arnel. Saturday, after nung wedding, pumanik kami sa kumbento para kumain. Di namin sinara yung simbahan. Pagtingin ko dun sa kanila, nawawala yung Niño. Duda ni Arnel ang pagnanakaw sa Santo Niño, plinano. May 4 na lalaki, parang hindi taga Florida, suspetsa ko, parang sila yung kumuha. After 2 days nga, na-spread na sa buong Florida na nawawala yung Santo Niño, dinampot ako dahil ako nga unang nakakita. Naabsweldo kaming lahat sa simbahan hanggang hindi nakita yung Santo Niño. Ang sabi nila, on that year, maraming talagang nangunguha ng mga antique images. Yung iba naman, nangunguha dahil sa another sect, sinisira nila yung mga old images. Nalungkot ka, parang nawalan ka rin ng kapatid, parang nawalan ka ng kaibigan, ganun. Para mapalitan ang ninakaw na imahen, ang simbahan nagpagawa ng replika ng Batang Niño. During high school, yung teacher ko sa Values Education, inassign ako na linisan si Apong San Jose. At that time pala, nung nililinis ko siya, iba na yung Niño na kasakasama niya. And then yung Niño, nakataas yung kamay, it is as if parang sinasabi ng Niño, huwag mo akong hawakan. Merong a little bit of that longing na sana one day, pag sana ako mamatay, mabalik siya. Lumipas ang maraming taon, ang mga tiga Florida Blanca walang nagawa kundi umasa na balang araw maibabalik din ang kanilang Niño. Hanggang kamakailan, si Duke, estudyante na deboto rin ni San Jose, habang nagbabrowse daw online, may nakapukaw ng kanyang atensyon. Isang antigong imahen. So yung nakita ko siya, para siyang familiar. Pero hindi ako sure. Kaya minessage ko dun sa maestro ko kung ito na kaya yung nawawalang Niño.
Agad itong itinawag ni Duke sa kanyang dating guro, si Albert. Sinasabi niya na, I think nakita ko ang nawawala ninyong Santo Niño. Nung sinend niya yung photo, iba yung pakiramdam. As in talagang parang divine intervention siya. Bagamat malakas ang kutob nilang yon ang 3 dekada na nilang nawawalang imahen, sina Duke at Albert hindi raw 100% sigurado. Ina-ask namin kung may mga close-up photos si Apong Niño. Hindi nila ma-provide kasi palagi siyang nandun, nakataas siya sa retablo. Meron kasi akong sekreto doon yung pag tinatanggal. Yung Santo Niño, pag pinapatong sa base, dapat may butas yun. Doon sa butas na yun, doon ipapasok yung screw para mag-lock sa Santo Niño. Isa lang ang paraan para makumpirma ang kanilang hinala. Kailangang mahawakan nila ang imahen. Kaya si Duke agad minessage ang speaker. Hindi nagre-reply. And then I told him na stay put. Tatakbo ako ng simbahan, pupunta ako kay Apong San Jose, magdarasal ako. Na kung yun yung ninyo niya, sana maibalik sa atin. Hanggang sa ang vicar sumagot. Ipinaliwanag nitong hindi nila ninakaw ang imahen. Ipinamana lang din daw ito sa kanya. Inopen ko doon sa nag-post na may nawawalang Santo Niño ang bayan ng Florida Blanca. Nung una, nagulat po siya. Ang picker po ay sila po yung pumupunta sa mga bahay ng mga nagpapabenta at sila din po yung naghahanap ng mga possible clients. Mula Pampanga, lumuwas ng Maynila si Albert para sunduin ang imahen. Yung parang it's a dream. Nung nagtama yung mata ng ninyo at saka ako, as in talagang humagulgol talaga ako eh. Ang sinasabi ko sa kanya kasi during the day, 80% sure ako na siya ang Apong Niño namin. Pero nung nakita ko siya, nung yung mata niya at saka yung mata ko nagtama, I am 100% sure na siya yun. Na siya yung naibalik. Ang speaker, bukas naman daw na ibalik ito. Pero sa isang kondisyon, kung mababayaran nila ito. Nag-iisip din ako ng paraan kung paano ko siya mababayaran yung presyong binigay. Nagtatanong ako sa mga kasamaan ko sa trabaho kung meron ba silang mga naitabi, kaso wala din. Wala kaming nakahanda na funds. Nag-volunteer si Doc Paul na yung money na gagamitin para makuha yung ninyo is manggagaling na sa kanya. Maswerteng ang kapatid ni Albert na si Paul, galanting sinagot ang pambayad. Sariling pera ko yun, savings ko. Napakahalaga niya talaga. Bilang taga Florida Blanca din, isa siya sa pinakalumang bagay sa simbahan. We're on our way home. Thank you so much, dear Lord. God bless us sa aming pag-uwi. Thank God for this beautiful day. Actually, maraming matatanda kasi dito sa Florida Blanca na kapag nakikita siya, sinasabi nila, siya yan. Deep within here, in their hearts, talagang sinasabi ng mga matatanda na siya yung nawawalang ninyo. Kung susukatin natin kasi, si San Jose, yung kamay niya na nakaganyan kay Apong Niño, 20 inches. Let's try po. So ilalagay po natin sa paa ni Apong Niño and then susukatin natin going up. So there, that's 20 inches. Sa unang araw ng nobena para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, matapos ang mahigit 3 dekada, ang Apong Senyor Santo Niño de San Jose ng Florida Blanca nakauwi na sa tunay niyang tahanan. Na napakalaking biyaya nito, hindi ko nasukat akalain, it's a divine providence. Siyempre may sense of completeness. Kasi paano mo tawaging banal na pamilya kung ang mahalaga, ang anak ay wala. Si Apong San Jose, may X yung fold niya. Si Apong Niño, punong-puno ng X yung kanyang folds. Even after the back portion. The real test
kung siya yung Apong Santo Niño, kapag nailagay siya dun sa tabi ni San Jose, yung tingin ni San Jose at yung tingin ng Niño, magtutugma sila. At nang ipinagtabi nila ang imahe ng Batang Jesus sa imahe ni San Jose, ang sukat, porma at tingin nila sa isa't isa, tugmang-tugma. Tingnan niyo yung pagkakahukay ng mga X. Same style. Yung kwento nung pagkakaukit ng mga buhok niya, pareho siya eh. Tingnan niyo po yan dito. Ayun, oh. Tuwang-tuwa, yan, oh, kinikilabutan ako. It will be a very, very hard process na tatanggalin si Apong Niño, ipoposition yung original. Bawal pa talaga siyang alisin muna. Ang santo, kanilang ipinarada. Ang Panginoon, in any ways, gumagawa siya talaga ng milagro. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ni Albert ang imahe ng Niño Jesus para sa gagawin ditong restoration. Bali-bali yung mga crowns niya, madumi siya. For too long, napabayaan siya. Yun yung nakita ko siya. Parang, saan ka ba kasi nilagay? Bakit ganyan yung itsura mo? Bakit parang napabayaan siya? We will begin the fumigation, yung just to make sure na wala siyang insekto sa loob, nasisira sa kanya. Maybe around more than 2 months. Plano nilang bigyan ng engranteng selebrasyon ang pagbabalik ng puon sa kapistahan ng bayan sa May 1. Ang mga imahen ay malaking tulong sa pananampalataya. Di naman sinasamba, kundi ito ay visual aid para mapadali ang pagpopokus sa panalangin dahil tayo po ay may katawan, pananaw, madali po kung meron kang nakikitang larawan sa hindi mo nakikitang Diyos. Lahat nga yata ngayon nabibili online kahit pang matagal nang nawawalang mga santo. Pero ang hindi matutumbasan ng anumang halaga ang ating pananampalataya. Thank God for this beautiful day. Na hindi natitinag kahit pa sa gitna ng mga pagsubok at trahedya. Nakakamangha na ang isang babae mula Davao City parang carbon copy ang babaeng nasa larawan sa exhibit sa National Museum. Paniniwala tuloy ng iba, baka raw ito kaso ng reincarnation? Naniniwala ka ba sa reincarnation o yung paniniwala na matapos mamatay ang katawang lupa, ang kaluluwa o espiritu, nabubuhay ulit sa ibang katauhan? Ito kasi ang naging teorya ng marami nung nakita nila ang litrato ng babaeng ito. Nakahawig ang larawang nakadisplay sa National Museum kahit hindi naman niya kadugo. Visited National Museum and found this photo of a girl and it kinda looks like me now and then. Mula sa hulma ng mukha, ayos ng buhok, hanggang sa kanyang mga ngiti. Ang babae sa larawan, para raw silang pinagbiyak na bunga. Oh my God, the resemblance. Baka AI lang yan, ate. So, totoo pala ang reincarnation? Sino ang babae sa litrato? Parang may magnetic force na karami-rami po ng art pieces na nandoon. Reincarnation o nagkataon lang? Ang unang naisip ko talaga, is this my second life? Or am I her reincarnation? Ang babae sa viral post, taga Davao City, si Veronica. Lumuwas daw siya nitong nakaraang linggo sa Maynila para sa isang business meeting. Hanggang sa nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa National Museum. Matagal ko na talagang plano na pumunta ng National Museum. Our goal talaga po is magpa-picture sa Spolarium.
Sa kanilang pag-iikot, may kung anong puwersa raw ang parang humila sa kanya papunta sa isang obra. Yun na yung mismong portrait na unang-una talaga na nakita ko. Karami-rami po ng art pieces na nandoon. Doon pa talaga ako na diretso. Tumatawa pa ako, bakit parang nandito ako? Yung mga office mates ko pa yung nagpumilit sa akin na magpicture. Ito yung mga kuha na picture sa akin sa museum. Nung una, nakaganyan talaga yung buhok ko, nakalugay lang. Sabi ng mga kasama ko, itali ko raw yung buhok ko. So doon na nakita na mas kamukha ko daw talaga siya. Unang-una ko po talaga napansin ay yung ngiti namin. Our laugh lines are very similar. Yung kilay ko, hindi talaga siya pantay. Yung mata, pag nakangiti, parehong-pareho. Parang, ba't ako nandito sa portrait? Parang nananalamin po ako. Shock talaga ako. Kadami-daming tao na pwede mong kamukha ay makikita mo pa talaga sa National Museum. Nakakatindig balahibo talaga na, bakit kamukhang kamukha ko? Sino kaya yung babaeng to? Ang larawan, bahagi ng exhibition ng National Museum of the Philippines na Larawan at Litrato, Photo Oleo, and Picture Portraits in the Philippines, 1891 to 1953. Tampok ang 44 na Photo Oleo mula sa iba't ibang institusyon at pribadong mga individual at kolektor. Black and white na mga litrato na para mas lumutang ang detalye at ganda ng mga ito, pinintahan ng mano-mano. Ito ang popular na paraan ng portraiture noon bago natuklasan ang teknolohiya ng colored photographs. Nung napa-research na ako, nabasa ko na kinolekta daw yung mga photos from Panay, Iloilo, or Negros Oriental. Yung tatay ko po, originally from Barotac Viejo, Iloilo po talaga sila, or mga Ilonggo. Sa mga panaghinip ko noon, may mga familiar talaga na mga lugar na parang napuntahan mo na. Minsan, pagkagising mo, parang pagod na pagod ka. It's just like astral travel. Sinabi ko, is this my second life or am I her reincarnation? Nakakapanindig balahibo kung isipin. Si Veronica, hindi rin daw nakaligtas sa mga pagdududa sa kanyang post. In-AI daw, inedit ko ba? Sa mga bashers, sinasabi nila, ang layo naman, ang hawig lang, yung ngiti lang daw. Wala po talagang pangalan yung portrait. Ang ginawa ko is, binisita ko po yung Facebook account ng National Museum. Nakita ko po yung Photo Oleo. Luckily, meron po silang 3D or parang virtual tour. Doon ko na mismong nalaman. Parang on loan yung mismong portrait by Ambeth Ocampo. Alright, to answer all your questions, the woman in the portrait is Belen Ocampo. She's Ambeth Ocampo's mom. Si Belen Raimundo Ocampo, ina pala ng tanyag na manunulat at historiador na si Ambeth Ocampo. Kuha ang larawan noon pang dekada 50. Dalawa yung kanyang photo oleo. No? Yung isa na meron siyang suot na balintawak. Ang kwento sa amin, bigay daw yun ng isang manliligaw na nabasted. Yung nag-viral kasama ni Veronica. Ito naman ay letratong nakaprint siya sa bakal. Kaya medyo may mga kalakalawang na. Siguro 54, 1955 yan. May hawak siyang bulaklak. Yung kapatid ko nung college, dumaan siya may isang photo studio. Nakita niya yan na nandun sa stante. Tapos pumasok siya sa loob. Sabi niya, nanay ko yan, pwede ba bilhin ko na lang? Tapos sabi niya, hindi po, not for sale. Kapatid ko makulit. So, pinupuntahan niya lagi. Napabenta niyo na. Hanggang siguro nakulitan na yung may-ari isang araw. Sige, kunin mo na. Bigay na lang namin sa'yo. Hindi na niya siningil. Sina Belen Ocampo at si Veronica, tila marami rin daw ang mga pagkakatulad. Nung nakita nga ni Veronica yan at nag-post nga siya na medyo kamukha nga niya, famous siya kasi may isang magazine feature na mula kasi nung pagkabata hindi pinaputol yung kanyang buhok. When I was 17 and 18 years old, I actually joined pageants. Nakakatindig balahibo na also Miss Belen joined Miss Philippines, which was also my dream before. Nagtayo siya ng isang botanical garden. Mahilig siya magluto. Yung mga kaibigan ko, pag bumibisita sila sa bahay, ako talaga yung assigned na magluto sa kanila. Nung pandemic, nung nawalan ako ng trabaho, nagtatanim-tanim ako ng mga halaman. Tiningnan namin yung kanyang transcript, ang bababa ng mga grade. Kaya nagtatawa ng
parang kami magkapatid na lagi tayong pinapaaral, tapos puro 5 pala yung kanyang transcript. Tapos ang sabi niya, kaya siguro ako nagkaanak na writer. Hindi siya magaling mag-drawing, so yung kapatid ko naging pintor. I guess yung mga gusto niya sa buhay, nakuha niya sa mga anak niya. Pero taong 2003, si Belen sumakabilang buhay sa edad na 70 anyos. Parang advance lang ng 4 years ako pinanganak after Belen Ocampo died. Ang reincarnation, matagal na siyang paniniwala. Lahat halos ng Eastern religion has the concept of reincarnation. Para sa kanila, nagkakaroon ng cycle of birth and rebirth ang mga tao. Kasi pumapasok siya ulit sa isang cycle hanggat hindi niya natatapos yung cycle na dapat niyang ulit-ulitin base sa kanyang karma. Si Ambeth napa-comment na rin sa TikTok post ni Veronica. Doon na mas nag-blow up yung TikTok na post ko kasi sinasabi ng mga tao, ayan, anak na mismo yung sinasabi na magkapareho nga. Curious lang ako. Gusto ko rin siyang ma-meet kasi ano bang itsura niya talaga, kamukha ba siya talaga. Makita natin kung ano, totoo ba itong reincarnation, doppelganger. It's a once-in-a-lifetime opportunity. Sabi ko, thank you so much, sir, for acknowledging. Gusto ko talagang makabalik doon. Gusto kong makilala si Sir Ambeth. Gusto ko ding mas makilala ang nanay niya sa kanyang perspekto. Nito lang Biyernes, lumipad si Veronica pabalik ng Maynila para muling bumisita sa National Museum. Noong mga oras na yon, ang historian at anak ni Belen Ocampo na si Ambeth Ocampo naroon din. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ambeth kapag nakita ng personal ang kamukha at ang sinasabi ng netizens na reincarnation daw ng kanyang ina? Ang picture-perfect moment na pagkikita ng dalawa, susunod na. Mukhang kamukha. Babae mula sa Davao City. Parang carbon copy raw ang babae sa exhibit sa National Museum. Our laugh lines are very similar. Yung mata, pag nakangiti, parehong-pareho. Sinabi ko, is this my second life or am I her reincarnation? Ang babae sa kung tawagin, photo o leo, paraan ng pagpipinta sa mga lumang larawan noon, si Belen Raimundo Ocampo na ina pala ng tanyag na manunulat at historiador na si Ambeth Ocampo. Gusto ko rin siyang ma-meet kasi ano bang itsura niya talaga, kamukha ba siya talaga. Makita natin kung ano, totoo ba itong reincarnation. Nito lang Biyernes, lumipad si Veronica pa Maynila para bumalik sa National Museum. Nung mga oras na yon, naroon din ang anak ni Belen Ocampo na si Ambeth. Habang ini-interview ng aming team si Ambeth sa gallery, siya namang pasok ni Veronica. Hi sir, Hi, hello. Good morning po. Ikaw pala, naku, Hi, sir. nag-ayos Nice ka. to meet Nice you to po. meet you. Oh, yan pala It's an honor po. Nasa unang sulyap, aakalain mong may nag-time travel mula sa nakalipas. Ginanon mo pa yung buhok. Ay, yes, Ganyan ba sir. talaga yan o nakaganon? Ganito po talaga yung hati ng buhok ko. Talaga? Pag kiniklip ko po, ganito din talaga Kasi yung di ba ayos. yung isang picture mo, hindi mo masyado kamukha? Opo, yung Yung nakalugay. ganyan, o yung Sabi tinali. nila, suotin mo yung sweater mo, tapos itali mo yung buhok mo. Tapos nung tinali na yung buhok, doon na mas nakita talaga na kamukha ko daw talaga yung nasa portrait. Yung isa kong kapatid sabi, hindi kamukha. Yung isa naman sabi, kamukha. No? So curious din sila. No? So sabi niya, sana magkita kayo. So it's interesting na nagkataon, nandito ka, mag-meet tayong dalawa. Picture yan ni Mami nung bago siya kinasal. It's not as if you're meeting your mother. It's meeting your mother before she got married. So parang sine, di ba? Nagjo-joke pa nga ako, baka mag-trending to, mag-KMJS tayo. So ayan. So tingnan natin. Mukhang kamukha. Yung smile, oo. Tsaka yung laugh line. Saka yung yung general contour ng face. She was very vain. Hindi yan lalabas ng hindi nakaayos. We never saw her ng hindi naka-makeup. Yan naman ang turo niya. Sabi ko sana sinundan ko mula nung bata. Kasi di ba lagi wash, tone, moisturize. So sa kanya pala po yung skincare talaga. Skincare. So yan, it's nice to see the two of you together. I hope to be as wonderful as your mom and have a very nice life, very fun, having kids someday, and
being proud of them po. Ayun. Someday. Ang importante talaga na meron kang sarili mong career, di ba? And then that you find the right husband. My mother was career-oriented, so marami siyang pinasok na trabaho, which I think is what a modern woman is. For us Christian Catholics, hindi natin tinatanggap ang konsepto ng reincarnation. Sa ating paniniwala, pagkatapos ng kamatayan ay nagkakaroon ng tinatawag nating judgment. It is all about you living a good life in the here and the now. At para may souvenir ang dalawa, nagpicture-picture din sila at binigyan ni Ambet si Veronica ng isa sa mga libro niya. Wow! Marami na akong nasulat na libro, no? But this is about the women of Rizal, which is relevant to what we're talking about. So, happy birthday, and I hope you enjoy it. And I hope I get you to sign this book. Yeah. I feel so honored to meet someone who's part of Philippine history. Thank you, Sir Ambet. Kung totoo man ang reincarnation, sana mabalikan natin ang mga bagay na mahal nating gawin at ang mga naiwan nating minamahal. Sa kailaliman ng karagatan ng Zamboanga del Sur, hindi lang mga yamang dagat ang masisisid dahil ang isang mangingisda na may kapansanan nakakuha raw sa pusod ng dagat ng natatanging bato na pinaniniwalaang Blue Diamond. Kahit na hirap maglakad si Gaddafi dahil sa kanyang polio, pilit niyang iginagapang na buhayin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pangingisda. Makakuha lang ng kanilang uulaming lato sa karagatang ito ng Zamboanga City. Hihingi na lang yung mga patid, pag may mga tropa, bagay, na niya amuan ako, kung kami na pamili, ito nga buhay, na paglamulangan kami. Hanggang nito lang Disyembre, sa kalagitnaan ng pagsisid ni Gaddafi sa pusod ng dagat, may kung anong bagay daw ang bumato balani o nanggulat sa kanya. Hindi ako nayamusta ito, matagbato. Pag ako watilo, aging gati-gati. Transparent blue ito, sinlaki lang ng piso at kumikinang-kinang kapag nasisinaga ng araw. Pinatako ba ito kung alam kong baraan ko, hinga ko, usog ako agtagwan. Ipinakita ito ni Gaddafi sa kanyang misis na si Rada. Yukoy ay inan. Nangamo ako, lijiki sudyo ni Tuhan. At sa pananaliksik ng kanyang kapatid. Ahal ga iya, kena mata ko ma-cellphone. 200 milyon halga na ito. Di umano, isa raw kasi itong Blue Diamond. Ba't ito alam tapanda ko kasi alam niya katawan. Kalau ako kayano, sambu ang lengke, kalau ako maluma. Binili ako, kan sabay pabili ko. Sehingga kita tahu kung ano ito ang pila mga price na. Umaasa silang ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ang misis niyang si Rada, sa pagtitinda lang ng laman dagat at gulay, umaasa. Pwede makain, hindi mamintal kain kami. Amin tadda dalaw, pagkuha pisab, yan ay tunga kilo, subo, tunga kilo, mindua kakan kami sambil ko mauhap, kaya maniasin kami. Kaya ganun na lang kung ingatan ni Gaddafi ang bato sa paniniwalang ito ang magbibigay sa kanila ng swerte. Doon, ilagay ko na lang sa bulak, may box-box siya. Pangano ko, matauan ito. Pero sa halip na swertihin, simula raw nung nakita nila ang bato, nagkasunod-sunod daw ang kanilang mga kamalasan. Ang kanyang bangkang pangisda, nabutas. Ito ang butas ng bangka ko.
Na alam kita tabista ko bati to. Sa Tegal bati to alam na ako kay di laut. Kaya bilang bangka ko alam na ako kausaha. Ang pamangkin ni Gaddafi na si Sulaiman, bigla na lang daw nagkasakit. Yung sakit na abaha, tulong na. Ito, kadua. Tapos binawa ni hospital. Saan ako no sakit na. Magugusanuan ko mabato ang janji ako maiya para yahap. Hanggang nitong Lunes, ang kanyang pamangkin tuluyan nang namatay. Kwadya bang salamat ay mapikilan ko bang angay. Tekabat ito ay na problema. Kanadagangan ko na bati ito kasi ahalga iya. Tanda mata ko ma-cellphone. 200 milyon na halga na ito. Pero Blue Diamond nga ba ito? Ipinasuri namin sa eksperto. Kung mapapansin mo, isang green at isang yellow. Ibig sabihin, kamalasan nga lang ba ang dala nito? Tekabat ito ay na problema. O sa wakas, suswertihin na kaya ang mangingisdang ito mula sa Zamboanga City? Ang nakasisilaw na revelasyon. Nakikita ninyo sa aming pagbabalik. Isa siya. Mangingisda mula Zamboanga City, nakasisid ng bato sa pusod ng dagat na hinihinala niyang Blue Diamond. Dako na yamusta ito, matagbato. Pag ako watilo, ang gating-gat ya. Ahalga ya. Tanda mata ko ma-cellphone. 200 milyon na halga na ito. Para makumpirma, ipinasuri namin ito sa isang otorisadong jeweler. Nakikita ninyo, diamond tester ito. Pagka hindi siya umabot ng kulay red, ibig sabihin hindi siya diamond. Kung mapapansin mo, isang green at isang yellow. Ibig sabihin, isa siyang ordinary na gemstone, hindi siya precious stone. Isa pa, nung kiniskis ko dito sa sandpaper, natatablan siya. Ang diamond kasi, hindi talaga natatabla ng kahit anong metal yan. Maliban sa diamond din ang ikikiskis mo sa kanya. Base sa ginawa nating assessment, isa siya sa uri ng mga opal gemstone. Kaya tawag dyan turquoise. Sa mga bundok yan, sa mga bato-bato, wala yan sa dagat. Siguro nangyari yan, baka nahulog lang sa dagat. Ang blue diamond, dark na dark ang pagka-blue niya. Yung light blue kasi yun eh. Hindi talaga siya ganun kalaki ng halaga na aabot ng milyon. Depende na lang sa mga taong gustong bumili nito, nasa sa kanya na yun kung magkano ang presyo. Raw material pa siya. Ano yun, wala pang presyo yun. Ang inaasahan ni Gaddafi na milyon itong halaga, literal nang naging bato. Wala naman tayo magawa. Gawin ko na lang souvenir. Samantala, para matulungan sa kanilang sitwasyon, kami po taga LGU, Local Government Unit, bigyan po din kayo ng financial assistance at saka para sa livelihood. Hanap tayo ng sponsor para may bangka po kayo. Salamat. Ang aming programa, nagbigay rin ng financial assistance. Maraming salamat sa KMJs. Bato-bato sa langit o kahit pa sa karagatan, ang tamaan huwag magagalit. Ang katotohanan, hindi lahat ng kumikinang ginto o diamante. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.